Inilibing na po ang basketballistang si Rene Baterbonia. Sa kabila niyan patuloy ang paghahanap ng hustisya ng kanyang pamilya. Ayon sa PNP, hindi bababa sa 10 ang sigurado na pong masasahampahan ng mga reklamo. Narito ang report ni Bril Montalvo. Bangun, please! Bangun! Please, bangun! Please! Bumuhos ang luha ng mga kaanak ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia o kilala bilang Bobet sa kanyang libing sa Talacogon Memorial Park sa Agusan del Sur. Tungod na kayo pambili kita! Di sila mga ipasaylo ka nata! Ang ina ni Bobet na si Nanay Rovilin humagulgol ng isara na ang kabaong ni Bobet. Pasado alas 11 ng umaga nang ipinasok na sa nicho ang kabaong ni Rene para sa kanyang huling hantungan. Si Bobet ang kaunang-unahang inilibing sa naturang sementeryo. Ang mga tagahanga naman ng basketballista nalungkot din sa sinapit ng kanilang idol. Kagaya ng pamilya ni Bobet, hustisya ang kanilang panawagan. Senpes unta matagaan og hustisya ang pagkamatay ni Kuya Rene. Loy pud ba? Dapat yung tagaan siya hustisya kay kanang ang iyang mga pangarap gani sir morag na puto lang yung pangarap sa iyang pamilya mo nang. Dumalo rin si Senator Robin Padilla at kanyang kapatid na si Bibi Gandanghari sa libing ni Baterbonia. Nasa libing din ang mga teammate ni Rene sa Ateneo de Davao Senior High School. Pag-uusapan pa rin ng pamilya Baterbonia kung ano ang kanilang susunod na hakbang para makamit ang hustisya ngayong nailibing na si Bobet. Ayon naman sa PNP-CIDG, huling 2 araw na ng kanilang investigasyon kaugnay sa pagkalunod ni Baterbonia at teammate itong si Divine Adeli. Kaninang umaga, dumating sa tanggapan ng PNP-CIDG ang 3 dating manlalaro ng Ateneo Basketball Team at ang Ateneo de Manila University President na si Father Roberto Bobby Yap. Ilan sila sa mga personalidad na hinihintay na magbigay ng salaysay. Nakatakdang isumite ng CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa Biyernes. Sa ngayon, halos 100 individual ang kanilang nakausap habang nasa 1,002 pahina na ang testimonya na kanilang nakalap. Muling binanggit ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na may mga makakasuhan dahil sa pagkamatay ng 2 student athlete. Basta we have a case and it's up to the prosecution to file case. Against how many persons? We are counting about more or less about 11 or 10. Kahapon, nagsagawa rin ang CIDG ng crime scene reconstruction sa Dipakulaw, Aurora. Dito, kanilang sinukat ang eksaktong kalagayan at level ng tubig noong mangyari ang insidente. Inassess rin ang posisyon ni na Adeli, Baterbonia, mga player at mga coaching staff nang mangyari ang trahedya. Ginawa ito sa pamamagitan ng cross-referencing sa CCTV footage at testimonyang nakuha mula sa mga players, coaches at mga witness. It is of course backed up by technical and testimonies of witnesses at kung sino yung mga nandun and kung sino yung mga nakakaalam po anong tunay na nangyari. And then that would be wrap up at malapit na tayong magkaroon ng ating conclusion and recommendations. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.